Good morning guys! Ayan, nandito na naman kami ni Tenten at ito po si The Fort. Nagbabalik. Ayan, ganito lang po kasimple ang umaga namin ni Tenten. Yan, tapos na siya kaninang kumain ng rice. And pinaulaman natin siya ng hotdog. Tapos ngayon naman, siya kanina pala, kumain siya ng mga breadsticks. At ngayon, ito naman yung kinakain niya. Bumabawi siya ngayon kasi galing siya sa sakit. Kaya ito, bumabawi ang baby Tenten natin. Bumabawi siya ng kain. Ayan o, ganyan lang kasimple yung kinakain niya. Hindi pang mayaman kasi nga, simple lang. O, di ba? Happy na siya sa mga ganyang pagkain. O, happy ang baby Tenten. So, kumusta ang baby Tenten? Oh, uy! Kumusta? How are you? Say, I'm okay. Oh. So ayan, di ba? Vlogger na rin daw si Tenten katulad ni Daddy. Ayan paubos na yung ano niya, stick Stick ba yan, bebe? Stick Oh, chocolate. So, yan ang ating baby Tenten. Ay sus, kasimple lang ang mga gusto. Kasi wala naman excuse me. Kasi wala naman tayong pambili ng masarap na mga pagkain mamahalin. Tama na yan. Okay na yan. Ang at least na may nakakain ka baby. Ano? O, diba? So, babawi na lang si mami at si daddy kapag ano na tayo. Kapag kumikita na tayo sa vlogging. Diba? Wow, kumakain daw siya ng chocolate. Wow, yummy chocolate. So, yan, ganito lang. Tapos, umuulan-ulan na naman. So, stuck kami sa loob ng bahay. Hindi kami makalabas. Hindi kami pwedeng magpainit kasi wala namang pagpapainitan kasi nga malamig, maulan. So, ang panahon natin ngayon, araw, iinit. So, kanina umaga, maulan. Tapos, ibig ko sabihin, pagkagising namin, maulan. Tapos, bigla sumikat ang araw. Tapos, umambon-ambon na naman. Tapos, medyo sumikat na naman yung araw. So, ngayon, madilim na naman at mukhang uulan na naman. So, yan, ganyan kagulo yung panahon natin. Kaya yung mga bata ngayon, sinisipon at inuubo. So, ako medyo may sipon din ako, pero kaya nang bawiin to. Hindi naman to lalala. So ako naman kasi maingat ako sa katawan. Kasi nga, kailangan natin mag-ingat para sa bata. Kasi tayo nag-aalaga ng bata. So si Tente naman kasi, katatapos niya lang makagaling sa sipon at sa ubo. Ang malala kasi sa kanya yung ubo. Kaya naipa-check up siya ng ilan ba yun? 2 weeks? 2 weeks siya yung pina-check up sa ospital. So bali, tatlong beses kami ng pabalik-balik sa ospital para sa follow-up check-up niya. At yun, so far, napakaganda naman ang naging resulta. Gumaling siya sa pangatlo niyang check-up. So, bali dun sa pangalawa niyang follow-up check-up. Yon. So, gumaling siya doon. So, bali, wala na siyang nararamdaman ngayon. Masigla na naman. Sa bagay, kahit naman may ubo siya noon at saka may sipon, masigla naman siya. So, yun. Mas lalo siya sumigla ngayon nung siya ay gumaling na. So, pinagpapasalamat natin kasi hindi siya lumala. So, kasi malapit na siya sa pulmonya. Yun ang inaalala namin. Sabi namin, ako baka pulmonya to kasi ang lala ng ubo niya. Sa hating gabi, talagang ang sama ng ubo niya, talagang yung tunog. Nakakatakot. Tapos alam mo yung maririnig mo talagang maplema siya. Ayun na. Tapos so mga siguro 1 week yun na ganun. So So kasalanan din namin, hindi agad namin siya pina-check up kasi dapat ilang araw pa lang pa-check up namin. So inobserbahan kasi namin, yung pala kaka-obserba namin kung may konti pa, kung siguro mga ilang araw pa naming hinayaan na pag naobserbahan, umabot siya sa pulmonya. So salamat na lang at hindi umabot sa pulmonya at muntik-munti ka na talaga kasi ang dami daw niya talagang plema. So sa baga, so sa right lang. So yun. Isa pa, lahi din namin medyo mahihina yung baga kaya kailangan namin mag-ingat. Ako kasi dati nagkaroon na rin ako 6 years ago. No, hindi pala. So, kailan ba yon? 5 years ago, nagkaroon ako ng pulmonya. Right lang ko rin. So, katulad ni Tenten, right lang din. Munti ka na si Tenten. Ako talaga nagkaroon. So, napilitan ako mag-resign sa trabaho kasi kung hindi ako magre-resign doon sa trabaho, malamang-lamang diretso ang sakit ko. So napagdesisyon ako, kung total may naipon naman akong konti noon, ang ginawa ko na lang,
nagnegosyo ako. Umalis ako dito sa Batangas, pumunta ako ng Tarlac, doon sa asawa ko. So, girlfriend ko pa lang siya ng time na yon. So, nag-live-in kami, nagpakasal, at yun, doon kami namuhay ng 2 years. So, yun, dahil doon sa sakit ko, kaya ako napunta sa ganung sitwasyon. And ngayon, ayan, ako si Tente naman. Yun ang pinaka-ayaw namin yung magkasakit. Siyempre, kahit naman sino ayaw magkasakit yung bata, di ba? Kahit sinong magulang. So, kami lang, ang nangyari, minalas, hindi naman minalas. So, talagang nangyayari yun eh. Sa totoo lang, wala namang malas. So, talagang nangyayari lang yun. Kasi sa panahon din, isa pa, kaya siya tinamaan ng sakit. So, wala tayong masisisi. Hindi naman ako nagkulang ng pag-aalaga. Hindi naman natin pwedeng kontrolin yung panahon. So, ang kailangan na lang natin ay ingatan yung bata. Ayan, tapos na si Tenten kumain, ilalagay niya na yun doon sa lababo. So, yun, kaya ayun na lang sa mga magulang, kailangan nga talaga doble ingat. Kasi syempre yung panahon natin ngayon pabago-bago. So hindi natin maiiwasan na ang mga bata ay magkakasakit. Hindi lang naman yan na nagiging sakit. Ubo, sipon, hindi lang naman yan. Syempre lalo na ngayon panahon maulan, ako nakakatakot mga dengue or malaria sa ibang lugar. Pasalamat na lang dito sa lugar namin wala namang malaria. Dengue meron pero napaka-konti naman ng mga natin na may record na nagkakaroon ng dengue dito. At karamihan syempre mga bata kasi sila pa yung mahihina yung mga resistensya, immune system. So kailangan nilang alagaan pa natin talaga ng maayos. So kailangan bantayan. Ayan. Medyo binababa ko lang yung cellphone. Sorry natatakpan ko ng konti yung camera. So ayan, Tenten! Naglalaro siya ng tubig doon sa lababo kasi naaabot niya. So, sandali lang guys, kukunin ko lang. Hello! Yan ang baby Tenten namin. So, naglalaro siya. So, yun. Ganito lang yung buhay namin ni Tenten. Pakakainin ko siya. Lilinisan, paliliguan. Pamimeriendahin. So, ganyan lang yung ginagawa namin dito sa bahay. Total, kami lang naman dalawa. Kasi umalis lahat yung tao dito sa bahay. So, madaldal siya. Kaso, hindi palang maintindihan yung sinasabi niya. Nakakatuwa. Kasi napakabibong bata. Yun nga lang, syempre, karamihan din niya talaga sa lalaki, late development ang pagsusalita. So, hindi natin masisisi na bakit ganito pa siya, hindi pa siya masyado nagsasalita. So, kinakausap naman namin siya. Tapos, hinahayaan namin siya maglaro-laro para makapag-explore. So, nagsasalita naman siya eh. Hindi nga lang maintindihan. So, yan. Tapos, inalisan na namin din siya ng mga panonood sa gadget, sa laptop. Hindi na siya nanonood ng mga ganyan. So, safe na si Tutoy sa mga gadgets. Kasi, kailangan natin limitahan ng bata. Kailangan natin i-expose sa labas. Huwag yung palagi na lang gadget. So, yan. Magaling na yung baby namin. Ayan, So, so, ganito lang kami ni Tenten ko. Lambingan, laro-laro. Yeah, may time kami na nag-totoys kami. So, magkamukha ba kami? Magkamukha ba tayo, baby? So, yan. Ito ang aming baby Tenten. I'll ask you. What's your name? My name is Tenten. Wow! How old are you? It's a daddy. How old are you? My name is Daddy. No, my name is Daddy. How old are you, Daddy? How old are you? My name is Daddy. You are 3 years old. 3 years old. Yeah. No, you're only 3. So yan, kinakausap din namin siya ng English para wala lang, ma-expose, matuto, marunong para hindi siya nahihirapan pagdating ng panahon nag-aaral siya, hindi siya ganun nahihirapan sa English kasi minsan yun ang nagiging struggle ng bata, di ba? Pag papasok, nahihirapan sila sa English. So, tinuturuan na namin ngayon. Wow, Daddy. Say hi, Magbabay-bye na po tayo. Pinakita lang natin yung ating ginagawa dito sa bahay. Ayun ba, napuputol kami dalawa. Ang likot kasi ng baby ko. So, magbabay-bye na po kayo. Magbabay-bye na po kami ni Tenten. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin. Ito ang inyong house husband, the fourth. So, at ito naman po ang ating baby, si Tenten. So, bye-bye na po. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye!